Another new online loan application na naman po ang isi-share ko sa inyo. Aking sisilipin ngayon and of course, susubukan ko mismo. Which is itong si Credivo PH. I don't know kung visible na rin siya sa inyo kasi ang dami na rin talagang ads niya. Pakalat-kalat na siya. Actually, una ko siyang na-caught sa aking IG story. So, nakita ko yung ads niya doon. And then, ngayon lang, nakita ko naman siya sa aking YouTube feed. Well, based dito sa ads niya, nag-offer po siya ng buy now, pay later. May pa-QRPH code din po siya. And we can enjoy daw a 1 month 0% interest rate. And wait, there is more. Ito yung gustong-gusto natin lahat. So, si Credivo PH nag-offer din po ng pa-cash loan. Well, according to my research, bagong-bago pa lang po talaga itong si Credivo dito sa Philippines. So, for your information, parang kilala siya sa Southeast Asia's leading provider of digital financial services. And to know Credivo PH, so meron po siyang pa-website. So, binisit ko siya po doon. Nakalagay nga dito na isa siyang buy now, pay later with 0% interest rate and maapurbahan daw tayo in just minutes lang din. Well, ito nga yung mga features niya. We can scan to pay daw through QRPH code. So, pwede daw natin itong magamit for over 600,000 plus QRPH merchants. So, another feature po nila is the bills payment. So, through the app, makakapagbayad daw tayo. May pa-bills payment po sila dito. And lastly, ito yung gustong-gusto nga po natin, which is itong pa-cash loan po ni Credivo. Well, as of now po, downloadable pa lang po siya sa ating Google Play Store. Itong loan na po na ito is na-release lang siya noong December 24 of last year. And nagkaroon siya ng update this month lang, February 2025. And kapag nagkakaroon naman kasi ng update, alam nyo naman na sinisilip ko talaga yan at sinusubukan ko. And to be honest, familiar na rin sa akin talaga siya since last month pa. So, meron na akong viewer na nag-recommend nito na i-feature ko daw. And I'm sorry, ngayon ko lang siya nabalikan. So, kailan nakita ko yung mga ads niya, aking SocMed feed. So, doon pa lang talaga ako nagkaroon ng attempt na i-try ito or mag-apply dito. Well, bago ko po sinusubukan yung mga online loan applications na ito, lalo po ito ay bago. So, inaalam ko po muna yung SEC registration niya kung siya po ba ay licensed to operate. Kasi ang claim niya nga po, siya na po ay fully registered sa SEC. And syempre, of course, pinuntahan ko po agad sa SEC website and I found out dito sa list of recorded online lending platform is wala siya. Hindi ko siya makita. And tinignan ko rin siya sa list of lending companies na wala rin naman siya. So, I don't know kung paano ko siya hahanapin or I don't know kung naka-process pa yung registration niya dito, hindi pa na ilabas or hindi pa siya na-publish since bago nga po ito. Well, ganun pa man susubukan ko pa rin po itong app na ito kung paano mag-apply dito. Legit ba talaga yung 0% interest rate niya sa first month? Magkano ba yung interest rate nito? Paano ba yung loan application process niya? Magkano ba yung offer niya sa app? Maaasahan ba natin ito? So, lahat po yan pag-uusapan natin sa video na ito, kaya keep watching. Well, dinownload ko po yung kanyang application dito sa Google Play Store. Well, very strict pala itong loan app na ito na ayaw niya po magpa-screen record. Ayaw niya din po magpa-screenshot. Yung ginawa ko po, pinicturean ko na lang po bawat application process ko para makita nyo pa rin. So, ito po agad yung bubungad sa atin. Ang nakalagay na quick cash like a flash. Grab a cash loan only up to 3.75% interest rate up to 3 months. Grabe, ang baba. Bali, ang style nitong si Credivo PH po, no, is para siyang katulad nila Skyro, ni Home Credit, nila Binis na may pa-buy now, pay later. So, dahil wala naman po akong account dito, so i-click ko lang po itong apply now. And then, of course, bago po tayo mag-proceed, kailangan po natin i-permit yung mga kailangan nila sa ating phone, like i-allow daw po natin yung mga contacts, messages, and etc. So, here po is the personal information na po agad. So, hindi po siya yung usual na mobile phone number muna, then get the verification code. So, hindi siya usual na gano'n. Pero, nakapaloob pa rin po dito sa personal information yung mobile phone number na kailangan po rin po nating i-provide. Under ng personal information is our name, gender, mobile phone number, carrier. Itong carrier is kung anong telecom po tayo, Smart, Globe, and etc. So, here po, nagre-record po sila ng email, date of birth, educational level, civil status, and number of children. Sa baba po is nagre-require po sila ng emergency contact. And here po, isang emergency contact lang po yung hinihingi nila. And then kapag na-provide na po natin is the job information na. Under ng job information, of course, our employment type, job industry, job position, company name, total working experience, and monthly income. So, here po, kahit po i-provide natin is
unemployed, housewife, not working, student, is kailangan pa rin po natin mag-provide ng details dito. Then after that is the verification process na po, which includes our ID information and self-verification. And here po, wala po silang specific na IDs po na nire-require. Basta kung ano yung ID na meron ka, but most probably kasi, ang nire-require nila dito is mga government ID. So kung ano yung meron kang government ID dyan, picturean mo lang yan, then after providing that, maglalagay naman ng check mark yan dito sa gilid kung okay yan. And then after that, is to take a self-verification. Kung nakapasa ka sa self-verification, mag-check mark din po yan na color green. Naka-check na po dyan yung aking ID card photo tsaka yung aking selfie. So, ibig sabihin, good siya, successful siya. So, dito sa baba, para maisubmit na po natin to, kailangan po natin i-check yung mga boxes dito sa baba. Like their privacy policies, agreements, terms and conditions. So, yan, kailangan po natin i-consent yan or i-agree po yan para maisubmit na po natin yung application natin dito. Then, after that, nakalagay na dito, your application is still being processed. So, it may take a while daw. So, i-refresh ko lang daw po itong page po na ito. At magkakaroon nga po agad ng resulta. Like this one. So, nakalagay dito. Sorry, your application has been rejected. So, you can still reapply in the next 90 days. So, it takes 3 months pa para makapag-apply or para makapag-reapply tayo dito. Pero, ay, higpit niya naman ka. Bago-bago niya nga lang, no, napakahigpit niya naman sa ganito. So, nakalagay dito, no, na do not uninstall the app daw. Otherwise, you cannot activate your account and make any transaction. So, bakit? Well, kapag ganito po na hindi ako na-aprobahan, meron naman pong option to delete or to log out. Pero ako, dinidelete ko po talaga yung data dito. Ayoko nakabuyang yung aking mga personal information dito kasi mahirap na, di ba? Kaya good to know na may option to delete tayo. So, sayang lang, no? Kasi hindi tayo nabigyan ng pagkakataon dito na maaprubahan dito. Sayang lang kasi mukhang promising siya and mukhang okay siya to try. And then, nagpunta nga ako sa Google Play Store. Nakita ko nga yung mga reviews nila doon na parang majority na re-reject talaga. Pero according sa reviews sa Google Play Store is may na-approve din naman. Kaya lang very rare. So, ano ba yung eligibility nito para maprubahan tayo dito? So, maybe in my case, siguro na-detect niya na marami akong kautangan no? Kasi maraming loan apps dito sa cellphone. Hindi niya ako inaprubahan. And I think naman, hindi po siya auto-disbursement. Kaya good to try din siguro siya. Kasi I think hindi po siya auto-disbursement. Kasi paano ko po nasabi, wala po sa application process po na nanghihingi po sila ng withdrawal info or withdrawal method. Siyempre, saan ba nila i-withdraw kung hindi po tayo nagbigay ng ganong details, diba? Ibig sabihin, hindi sila auto-disburse. So, correct me if I'm wrong kung sino na po ang nakapag-try, which is meron na nga siyang 50,000 downloads dito. Malamang, marami nang nakapag-try nito. And kung isa ka sa nakapag-try nito, paki-comment down below naman yung experiences mo dito. Anyways, patuloy naman po akong mag-update sa inyo at mag-share sa inyo ng mga bagong loan application na umuusbo ngayon at mga existing loan apps na patuloy na nagkakaroon ng bagong update. So, sinishare ko po yan sa inyo. Talagang sinusubukan ko. Kaya po dapat nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat po ng video ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po ay po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye!